Isang batang galing probinsya na halos walang nakakakilala noon. Ngayon, unti-unting nagiging isa sa pinakakilalang pangalan sa showbiz at boxing. Minsan talaga, ang tadhana may kakaibang paraan ng pag-angat sa isang tao. Yung tipong tahimik lang siya noon, nagte-training, pawis, suntok, hirap. Pero pag dumating ang tamang sandali, bigla kang mabubulag sa bilis ng pag-akyat niya. At ngayon, isa lang ang tanong ng bayan. Gaano na kaya kayaman si Eman Bacosa sa showbiz, sa boxing, sa mga projects, sa visibility niya, sa hype na umuulan sa pangalan niya ngayon? Pero bago natin pag-usapan ng pera, dapat balikan muna natin kung saan siya nanggaling. Hindi siya lumaki sa Marangya, hindi siya kilala, hindi siya insta-famous. Lumaki siya sa kwento ng disiplina. Bata, mahiyain, mapagpakumbaba. Sanay sa amoy ng boxing gloves at echo ng mga sapak sa mitts. Sa mundo kung saan walang camera, walang glamour, walang sumisigaw ng pangalan niya. Tanging ring, punching bag at pangarap ang meron siya. At kahit may malaking pangalan siyang dala, hindi niya ito ginamit bilang shortcut. Hindi siya pumasok sa ring bilang sikat, pumasok siya bilang batang gustong patunayan kung ano ang kaya niya. Pero dumating ang unang malaking turning point, isang interview, isang simpleng exposure, isang clip na hindi niya alam ay simula na pala ng malawakang pagkilala sa kanya. Doon unang nakita ng tao ang kakaibang presence niya. Hindi siya maboka, hindi siya loud, pero may charm na biglaan mong mararamdaman. At sa panahong puro scripted personalities ang nakikita mo online, ang pagiging natural ni Eman ang naging tunay na puhunan niya. Pero ang pag-angat niya ay hindi nag-iisa. Kasabay nito ang presensya ng kanyang ama bilang legend sa mundo ng boxing. Ang legacy na mula sa pangalang Pacquiao ay hindi kayang balewalain. At dito nagmula ang unang wave ng curiosity. Sino ba ang batang ito? Magaling ba siya? Susunod ba siya sa yapak? May potential ba? Pero kahit malaking pangalan ang nakabackup sa kanya, hindi yon ang nagpapasikat sa kanya. Ang pangalan ay Spark lang. Siya mismo ang apoy. Kasi habang tumatagal, napapansin ng mga tao ang authenticity niya. Yung hiya niya na hindi owe, yung ngiti niyang hindi pilit, yung sagot niyang puno ng sincerity kahit kinakabahan. Parang automatic na sumunod ang spotlight sa bawat galaw niya. Hindi dahil pinilit, hindi dahil gumawa siya ng skandalo, hindi dahil nagpasikat, kundi dahil may isang bagay sa aura niya na nakakahumaling sa viewers. At dito papasok ang showbiz angle. Hindi pa man siya kumakanta, umaarte, o nag-ho-host, marami na ang nagsasabing bagay siya sa mundo ng entertainment. Sabi ng iba, may dating siyang pang-camera. Sabi ng iba, pwede siya sa mga roles na boy next door. Sabi ng iba, pwede siya maging leading man someday. Kakaiba si Eman dahil hindi niya hinahanap ang spotlight, pero ang spotlight ang humahanap sa kanya. Dito na rin pumasok ang Jillian factor. Yung isang hininga, isang sagot, isang simpleng pangalang binanggit niya sa harap ni Boy Abunda, si Jillian Ward po. Yun ang nagpasabog sa social media. Biglang pumutok ang kilig, at nang nagkaroon pa sila ng totoong pagkikita sa isang event na pinost pa ng isang malaking media page, mas lalo pang umingay ang tambalang hindi naman opisyal pero parang endorsed ng universe. Ang presensya nilang dalawa sa iisang event ay nagpa-bounce ng kilig across the entire internet. At dahil mas dumami ang audience niya, mas dumami ang oportunidad. Dito na nagiging interesting ang tanong, paano siya kumikita? Gaano na kaya kayaman si Eman? Sa showbiz side, hindi ibig sabihin artista kaagad para kumita. Pero sa modern world, may tatlong source ng kita: visibility, demand, at influence. At si Eman, may tatlong yon. Una, visibility, kahit wala ka pang acting role, basta visible ka sa media, may value ka sa brands. Yung simpleng guestings, interviews, at features, yan ay nagdadagdag ng public value. At kay Eman, may epekto ang bawat paglabas niya. Kapag nagpakita siya sa isang event, may nagbabalita. Kapag may clip siya, may nagre-react. Kapag may bagong content, may nag-i-edit agad. Ito yung tinatawag na organic visibility. Hindi binili, hindi pin-remote, pero umaabot. Pangalawa, demand. Hindi lahat ng sikat may demand. Pero si Eman iba. Dahil bukod sa pagiging anak ng public figure, meron siyang sariling appeal na wholesome, youthful, charming, at promising. May hatak siya sa Gen Z at young audience. At yan ang pinakamahalaga sa showbiz ngayon. Brands want someone na wholesome, relatable, may potential maging long-term face. At pasok lahat yun kay Eman. Pangatlo, influence. Ito yung hindi nakikita pero ramdam mo. Kapag nag-trending ka, hindi dahil nag-viral ka lang, kundi dahil pinag-uusapan ka ng tuloy-tuloy,
That's influence, and that is where the potential money is. Sa boxing naman, iba ang dynamics. Hindi pa siya seasoned fighter, hindi pa siya world champion, hindi pa siya nasa level ng global fights. Pero ang value niya bilang young boxer ay tumataas dahil sa kanyang public presence. May future fight potential siya, may story, may narrative. At sa sports world, ang narrative ay kalahati ng value. Kapag may kwento ka, mas mabilis ka ring mabigyan ng opportunities. Endorsement deals, special features, sponsorships, training support, at potential fight purses sa future. Hindi tungkol sa kung gaano kakayaman ngayon ang boxing sa level niya, ang punto ay kung gaano kataas ang potential mo. At si Eman, mataas. Pero ang mas interesting ay ang pagiging potential endorser niya. Hindi pa man siya ganap na celebrity, marami nang nagsasabing bagay siya sa advertisements. Pwede siyang maging face ng youth brands, men's grooming products, sports apparel, lifestyle items, boxed beverages, even teen-oriented marketing campaigns. Kasi ang requirement ng endorsements ngayon, hindi lang acting ability. Ang hinahanap nila ay relatability. Yung mukhang mabait, sincere, clean image, wholesome, hindi maraming issue at may natural crowd appeal. At si Eman, triple check lahat yon. At ngayon, dahil mas lumalakas ang presence niya, lumalabas ang tanong, may projects na ba siya? Hindi natin pwedeng i-claim na meron o wala, pero pwede nating sabihin na possible at malaki ang chance. Hindi dahil sinabi ng management, kundi dahil ganito talaga ang pattern. Kapag may hype, may project offers. Kapag may kilig sa public, may casting ideas. Kapag may viral moment, may producers na napapatingin. At dito nabubuo ang isang cinematic idea. Ang batang dati nasa gym lang, ngayon posibleng nasa harap na ng kamera. Hindi para tumakbo sa spotlight, kundi dahil ang spotlight mismo ang tumatakbo sa kanya. Ngayon, ang pinakamalakas na tanong, gaano na ba siya kayaman? Ito ang punto, hindi pwedeng magbigay ng eksaktong numero. Hindi pwedeng mag-claim ng net worth. Pero pwede nating sabihin ang mas mahalagang sagot, si Eman ay hindi pa man nasa peak ng career niya, pero mataas ang kanyang future value. Hindi pa siya million-dollar athlete, hindi pa siya top earner celebrity, pero nasa stage siya kung saan nagsisimula pa lang magbukas ang mga pinto. At sa mundong ito, ang pinaka-importanting asset ay hindi pera, kundi momentum. At si Eman, grabe ang momentum. At kapag may momentum ka, madali nang sumusunod ang opportunities, projects, endorsements, collaborations, and future deals. At sa lahat ng ito, may isang bagay na hindi nawawala kay Eman, humility. Kahit gaano kataas ang hype, hindi siya nagbago ng ugali. Hindi siya lumaki ang ulo, hindi siya nagpa-hype para lang sa clout. Nagte-training pa rin siya, nire-respeto pa rin niya ang sport. At yan ang pinakamalakas na puhunan niya, ang katotohanang grounded siya kahit naghuhumiyaw na ang internet. Kaya kung tatanungin mo, iiwan ba niya ang boxing para sa showbiz? Or iiwan niya ang showbiz para maging full-time boxer? Sa ngayon, hindi niya kailangan mamili. Dahil ang mundo ngayon ay hindi na either or. Pwede siyang maging boxer at media personality. Pwede siyang mag-training at mag-project. Pwede siyang humawak ng gloves at humarap sa camera at kung meron mang tao na kayang pagsabayin ang dalawang mundong dati ay magkahiwalay, si Eman yon. At kung pag-uusapan ang pera, hindi pa siya sa stage ng super yaman, pero nasa stage siya ng super promising. At minsan, ang promise ay mas mahalaga kaysa actual numbers. Dahil ang promise, pag napalaki mo, nagiging legacy. At sa kwento ni Eman, nagsisimula pa lang tayo sa unang chapters. Kaya sa usapang gaano na kayaman si Eman, minsan hindi pera ang dapat tingnan. Ang tunay na yaman ay ang oportunidad, ang impluwensya, ang suporta ng tao, at ang pinto na unti-unting bumubukas para sa kanya. Kasi ang pera dumarating yan kapag tama ang timing. Pero ang momentum, iyan ang bihira. Iyan ang hindi natuturo. Yan ang kusang dumadating lang sa mga taong may dalang kwentong gusto talagang pakinggan ng mundo. At ngayon hawak ni Eman yan. Hawak niya ang atensyon, hawak niya ang respeto, hawak niya ang potential. At habang patuloy na lumalakas ang pangalan niya sa ring, sa camera, sa social media at sa puso ng mga fans, isang bagay ang siguradong pwede nating sabihin, hindi pa ito ang peak niya. Hindi pa ito ang finale, hindi pa ito ang buong kwento. Nasa simula pa lang tayo ng mahabang journey at kung ganito nakalakas ang impact niya ngayon, paano pa kaya sa mga susunod na taon? Kaya kung gusto mong makita kung paano lalago ang batang ito sa boxing man, sa showbiz, or sa mundo ng endorsements at projects, isa lang ang dapat mong gawin, sumubaybay.
Dahil ang kwento ni Eman Bacosa ay hindi kwentong nagtatapos sa isang video. Hindi kwentong nabubura sa isang viral clip. Ito ay kwentong patuloy nating sinusulat. Araw-araw, clip by clip, interview by interview, moment by moment. At kung gusto mong maging parte ng kwentong ito, nandito lang ang channel na ito. I-like mo ang video, mag-subscribe ka, at ihanda mo ang sarili mo dahil ang kwento ni Eman ay kakasimula pa lang. At ang susunod na kabanata, baka mas malaki pa kaysa sa inaasahan mo.